Binabati si Mr. Skylar Fong sa pagkapanalo niyang uli sa World Culinary Competition. Siya lang ang 3 beses na nanalo at ang unang Grand Slam sa Etheria, isang karangalan sa kanyang pamilya at sa ating bansa. Karapat-dapat siyang tawaging Master Chef. Sumama sa amin ang manager ng Michelin 8-star restaurant, ang presidente ng Royal Valoria Restaurant at ang director representative ng Etheria Chef Association. Lahat sila ay gustong makatrabaho si Mr. Fong. Makatrabaho si Mr. Fong? Gusto namin. Ngunit hindi kami karapat-dapat. Masaya na kami kahit honorary position lang. Kung lang gusto ni Mr. Fong makipagtrabaho sa Royal Valoria, bibigyan ko siya ng 50 milyon. 1 milyon? Masyado kang kuripot. Dinadala namin dito, 6 million cash. Kahit subo lang ni Mr. Fong, Sa aming pagkain. Handa kaming bayaran. Ang lahat. Ako ang tiyo ni Mr. Fong. Ako ang magdedesisyon para sa kanya. Sumang-ayon ako sa inyo lahat. Umalis ka. Hindi ka naman talaga kamag-anak. Ako ang totoong tiya ni Mr. Fong. Nandiyan na ako simula pagkabata niya. Siya ang pinakamahusay na pamangkin. Susunod siya sa lahat ng sinasabi ko. Pwede mo ba ako ipakilala sa kanya? Siyempre. Kung makilala ko si Mr. Fong, bibigyan kita ng dagdag 5 milyon. Hindi, 10 milyon. Walang problema. Ako ang tiyo niya. Ang mga kamag-anak ni Mr. Fong ay sobrang bara. Mr. Fong! Saan ang Master Chef? Saan ang Master Chef? Nawawala ang Master Chef. Malaking balita! Si Skylar Fong, ang Master Chef, ay nawawala. Anong tinitingnan mo? Mata din nakitang pinapanood. Kapag nandito si Miss Chang, palaging mo siyang tinititigan. May gusto ka ba sa kanya, prep ko? Tingnan mo ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba sa kanya? May lakas ka ng loob? Si Miss Chang ang kumuha sa'yo sa kalye noong 1 taon at binigyan ka ng trabaho. Ano? Walang problema sa buhay. Hindi mo na maayos ang isip mo? Ang lalaki ni Miss Chang dapat isang mahusay na chef. Pogi, matapang, at bayaning pambansa. Parang si Master Chef. Kayong dalawa? Bilisan! Sino ang sumama sa akin ngayon? Bakit ang bilis? Umalis si Assistant Lon. Kailangan ko ng tao sa main kitchen para mag-prep para sa chef. 6 na tao na ang umalis bago si Lon na yung buwan. Ang standards ng chef ay masyado mataas para maabot namin. Ngayon, si Director Wong ng Catering Association ay magtuturo kay Mr. Kate Lee, isang kilalang negosyante sa buong mundo. Kung magkamali tayo, ang galit ni Mr. Wong ay hindi basta-basta natin malalampasan. Mr. Wong? Gideon Wong? Siya na ngayon ang director? Huwag kang bulong-bulong! Sino ang sasama sa akin ngayon? Bakit hindi mo tanungin si Skylar? Siyang pinakamahusay na manghahasa dito. Si Skylar? Kaya niya ba? Wait lang, baka kaya niya. Halos 1 taon na siya dito. At hindi pa siya napagalitan. Sige, si Skylar na. Halika. Bilisan! Sumama ka! Nahanap ko na! Siya na! Siya? Hindi niya kaya. Prep cook lang siya. Hanapin mo ang veterano. Hindi ba siya yung weird na prep cook na tinititigan si Lyra buong araw? Ano ba ang kaya niya? Chef! Tinanong na naman ni Mr. Wong ang mga ulam! Halika, kailangan ko ng cucumber salad ngayon. Ngayon! Go ahead, Skylar. Halika! Alam ko namang hindi niya kaya. Hirap na hirap siyang maghasa. Mas maganda pa, walang siya. Mas bilis pa sa akin. Hindi ka na mas bilis sa akin. Tatay, hanap na lang tayo ng iba. Ang pag-asa niya. Wala nang kailangan. Siya na ang mananatili. Tatay! Master! Sabat na! Wala oras para magtalo. Tulungan mo si Jasper! Tulungan ako? Magkapabagal lang siya! Limitado ang oras. Gawin mo na! Go! Halika. Fried beef with peppers. Mahilig sa maanghang ang bisita. Itong ang silini inihanda natin.
Siguraduhin mong i-roll cut ito para magandang dating. Dapat tanggalin ang amoy ng karne bago hatiin ng pantay sa parehong laki. Sa ganitong paraan, magkakatugma ang karne at sili. Ano ang susunod na ulam? Kayong dalawa! Hey! Magluto ng isa pang maanghang. Bilisan nyo? Huwag magyabang. Saniti ni Master. Alamin mo ang lugar mo. Magaling! Ang isang buwang pagsasanay ay nagbunga. Magugustuhan ni Director Wong. Salamat, Master. Sa wakas, nagawa natin. Bakit ang tao nagluluto pa? Master, sinabi ko na. Siya dito ay pagsayang lang ng oras. Mali bang tingin ko sa kanya? Anong problema mo? Isang international big shot si Mr. K. Hindi makatiis na maanghang. Ngunit lahat ng iyong main dish ginawa gamit ang sili. Walang maanghang? Masyadong mainit. Wala na lang. Di ba sabi mo, ito ang specialty nila? Specialty? Masyadong simple. Walang amoy, walang lasa. Itong hindi sapat na init na mantika. Sa paghiwa naman. Magaling ang paghiwa! Sayang lang itong basura lang. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang banquet na ito para sa Etheria? Ang banquet na ito para sa Etheria? Ang banquet na ito para sa Etheria? May kinalaman ito sa international investment na bilyon-bilyon! Mr. Wong, paumanhin po. Taos-puso po kaming humilingi ng paumanhin. Ngunit ang natanggap naming abiso ay na mahilig si Mr. K sa maanghang. Linaw kong sinabi sa kapatid mo, linaw kong sinabi kay Body Chang. Nayaw ni Mr. Kate ng maanghang. Walang maanghang! Pinangako niya pa na magagawa mo ng maayos. Ngayon, puro pula ang nakikita ko. Kumausap ka ba kay Body? Gideon, ilang beses ko sinabi kahapon na gawing banayad. Alam kong ayaw mo sa akin. Pero ito ay napakahalaga para paglaruan. Ngayon, nilabanan mo si Mr. Wong at si Mr. Kate. Ang Triangle Restaurant na iniwan ng aming ama ay sinira mo. Ikaw! Body, niloko mo ako! Ang hindi pagkakaunawaan kay Mr. Wong, kasalanan mo. Pwede bang sirain ang pangalan ng restaurant hanggat gusto mo, pero hindi mo pwedeng sirain ang pambansang negosyo. Ang sinabi ng tao ko sa iyo ay ayaw ni Mr. Kate ng maanghang. Mali ang narinig mo. Walang kinalaman ako dito. Mr. Kate, ang pangit nito para sa'yo. Nalulungkot ako sa pagkain ng Etheria. Plato ni Skylar? Bakit niya dinala dito? Walang kwentang cook. May lahas ka bang dalhin dito ang plato mo? Di mo ba alam na prestiyoso itong banquet? Gusto mo bang gumulo? Narinig ko ba ng mali? Pinayagan mo talaga ang isang prep cook. Magyuto para sa mga gentlemen? Kapatid, nawala bang iyong utak? Oh no, may problema si Sky. Hindi nyo man lang kinain itong basura, pero ipinakain nyo sa mga bisita. Accident lang to. Accident? Kainin mo ngayon. Dito. Gusto mo insultuhin ang mga gentle. Ang bawat plato ay gawa ng aming crew ng buong puso. Walang kahit kaunting pagkalang. Huwag kaming ipahamak dito at hindi dapat sayangin ang pagkain. Sinayang ko bang pagkain? Well, sure. Ikaw ang magiging mabait na kakain nito. Hindi mo gusto, di ba? Bakit ka sumisigaw sa akin? Mr. Wong, ginagalit niya kayo. Kayus Chang!
Ganyan ba? Motratoy ng bisita. Ngayon, kailangan mong ubusin itong basura. Kainin mo! Tatay, wag! Minabastos ka niya! Mr. Wong, kung makapagpapatahimik kay Mr. Kate at sa inyo, gagawin ko. Tatay? Wait. Chef, huwag! Wow! Masarap! Walang kwenta. Pangit kang artista. Ang pangit na mukha mo. Paano maging masarap? Mabilis kang kumain. Siguro masangsang. Mr. Wong, ang kapatid ko ay nagkamali. At ang kanyang pagkain ay pangit. Si Chang ang amo ng restaurant na to. Pero ang totoong nasa harap mo na... Totoo ba? Nagbayad ako ng malaki para sa 3 master. Walang pagkain na hindi nila kayang gawin. Garanti akong mapapasaya si Mr. Kate. Si Mr. Kate, walang ibang hilig, kundi kumain ng masarap. Bukod pa, si Mr. Kate ay isang gourmet. Ang standards niya ay mataas. Kung mapapasaya mo siya, papayag ako. Sa lahat ng gusto mo. Walang problema. Kung masarap ang pagkain ko at masaya si Mr. Kate, papayag ka ba na ilipat ang Tranquil Restaurant sa pangalan ko? Siguro, basta pasayahin mo si Mr. Kate. Hindi. Mr. Wong, pinagbintangan ako ni Bodhi. Pwede ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon para patunayan ang aking sarili? Ang Trangview Restaurant ay hamon kay Bodhi Chang sa isang Seng Sile. Master, huwag po! Tatay! Sige, ako ang magpapasya ngayon. Ang mananalo sa paligsahan na pasasayahin, si Mr. K, ang magiging may-ari ng restaurant na ito. Ang sensile. Ito ay paligsahan sa pagluluto ang pinakamalupit. Paligsahan sa pagluluto. Sa Etheria, kapag hinamon, dapat tanggapin. Ang mananalo ay susuportahan ng Chef Association, samantalang ang matatalo sa hamon ay puputulin ang mga litid ng 2 kamay at hindi na makaluto para hindi na makaluto muli at tuluyang matatanggal sa Chef Association. Kaya, may lakas ka bang tanggapin ang aking hamon? Expected na to. Ngunit, handa na ako. Panahon na para makita mo ang tunay na galing. Unang round, basic technique, pagputol. Alagad ng Royal Chef. Si Alaric Kong galing sa Frosthaven. Siya ako makilala kayo. Masaya din. Isang Kong galing sa Frosthaven. Ikaw ba ang alagad ng Royal Chef Kong? Tama po. Ang aking master ay si Royal Chef Orson Kong!
Sino si Orson Kong? Magaling ba siya? Si Orson Kong ay mula sa pamilyang Royal Chef, kilala sa pagputol. Ang kanilang cutting techniques ay nangunguna sa mundo. Maaaring hindi si Orson Kong ang pinakamagaling na chef, pero ang pagputol ng pamilyang Kong, walang duda ang pinakamagaling sa mundo. Paano nakahalap si Bodhi ng ganoong master? Tatay, ano na ang gagawin natin? Si Jasper ang pinakamagaling sa pagputol sa amin. Ngunit kumpara sa alagad ni Orson, natatakot ako. Si Orson Kong ay talagang magaling, pero baka hindi ang kanyang alagad. Master, ipapakita ko sa kanya. Hindi ikaw. 0 tumit naman. Marunong talaga itong matandang ito. Ako na lang. Well, anong balak mo? Sa tingin mo hindi pa tayo nahihiya? Tama! Hindi ito lugar para maglaro! Bumalik ka dito! Tatay, huwag pansinin. Kung galingan ni Jasper, baka manalo tayo. Ngunit kung siya, siguradong matatalo tayo. Bakit hindi ipinasok ni Chef si Jasper? May mas malaking plano ba siya? May dahilan si Chef. Naiintindihan ko na. Hindi gustong ipasok ni Chef si Jasper agad. Kaya pinapalaban niya ang prep cook ngayon. Ako si Alaric Kong, Alaric ng Royal Chef na si Orson Kong. 3-time champion ng cutting competition sa Etheria. Sino ka? Ipakilala mo ang sarili mo. Ako ay prep cook ng Tranquil Restaurant. Prep cook? Hindi mo ba ako binabastos? Ako ang alagad ng Royal Chef mismo. Seryoso ka ipapalaban ng prep cook? Prep cook? Kayos, wala ka na bang ibang tao? Seryoso kang ipapalaban ang prep cook? Simulan na lang. Sige, bata, pakinggan mo. Ang araw na ito, ang pinakamataas na punto ng iyong buhay. Simula na ang unang round. Simulana! Ang galing niya. Nakikita ko ba ang galing sa paghiwa ni Royal Chef Kong? Walang katulad. Malinaw na malinaw at parang buhay. Ang long na ito ay napakaganda at ang mga linya ay napakakinis. Ang galing talaga ng alagad ng Royal Chef. Ang galing ng paghiwa niya. Skylar, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa nagsisimula? Parang hindi niya alam maghiwa ng isda. Tatalo kami. Dapat si Jasper ang pinadala. Ang laman ng isda ay manipis, parang transparent silk. Ang galing talaga ng alagad ng Royal Chef. Ang pangit ng paghiwa. Parang joke lang. Pinapahiya siya. Wala akong nakitang ganito kalat na plato. Ang kahihiyan! Skylar, bumaba ka na! Seryoso ba siya? Ang lapad ng sashimi niya kaysa sa akin. Master, ganito ang nangyari nang pinili mo ang pulubi kaysa sa akin. Wala na. Ako na sa susunod na round. Well, madaling panalo ito. May mali dito. Ano ang mali?
Tingnan mo! Tama ba makikita ko? Ang isla ay halos naliwag na, pero lumalang pa rin. Pero lumalang pa. Pero lumalang pa. Tama ba ang nakikita ko? Ang isda ay kalahati na, pero lumalangoy pa rin. Hindi pwede! Totoong! Ang hiniwa na isda lumalangoy pa rin. Paano niya nagawa yan? Hindi ba siya lang prep cook? May ganong galing sa paghiwa sa mundo natin! Simula kailan may ganong chef ang Tranggil? Isang magic ba to? Hindi! Dahil ang kanyang paghiwa ay napakahusay at napakabilis na buhay pa ang mga nerbiyos pagkatapos hiwain ng isda. Kaya lumalahoy pa rin ang isda. Akala ko isang legend lang. Ngunit na yon, nagkaroon ako ng pagkakataong makita ito. Hinihayag ko ang nanalo sa unang round ay ang Tranquil Restaurant. Hindi ko inakala na ganoon siya kagaling. Langya lang yan. Hindi tamang paraan. Isang tunay na chef ay dapat mag-focus sa kanyang galing. Kaysa sa gumagawa ng mga palabas. Kung masama ang lasa, kahit gaano kagaling tingnan, prep cook lang siya forever. Tama si Jasper. Mas verde lang si Skylar. Kung hindi, bakit prep cook pa rin siya? Walang kwenta! Binyayaran kita ng malaki para matalo ka ng prep cook lang. Hindi pwede. Paano niya? Sino ka ba talaga? Talo! Umalis ka sa paningin ko! Hayaan kitang magibang muna, mapalad na tarantado, natalo mo kami sa unang round. Ngayon, tatapakan kita hanggang lubuhod ka sa awat. Ang pangalawang round ay pagluto ng sabaw. Isa lamang kayong oras. Mr. Yang, ipakita mo sa kanila ang galing mo. Matagal na rin, hindi ako nag-e-ensayo. Ang pagputol ng binata ay talagang kahanga-hanga. Marahil simula pa ng ipanganak ka, ay pinag-e-ensayo mo na ito. Pinapahalagahan ko ang pagputol mo, ang pinakamahusay sa lahat ng prep cooks. Ngunit ikaw ay malas. Ang swerte mo ay tapos na. Sino itong lalaki? Mukhang malakas siya. Wala akong pakialam. Alalahanin, si Jasper ang hari ng sopa sa Talindor. Sa pagluto ng sabaw, si Jasper ay palaging panalo. Sa Talindor, walang nakatalo sa akin sa pagluto ng sabaw. Ang lakas ng loob mo. Magpadala ng matanda laban sa akin. Walang alam sa kalaban. Wag mo, Jebong. Huwag mag-alala, Master. Ang lalaking ito ay magaling. Mabuti, para sa iyo lang. Prep cook. Abangan mo lang ang gagawin ko sa kanya. Hindi mo siya kayang talunin! Wait! Hindi mo siya kayang talunin! Huwag kang mag-alala, tatay. Kayang-kaya ni Jasper. Di mo ba naalala? Si Governor ng Talindor mismo ang nagbigay kay Jasper ng titulong hari ng sopas. Naalala ko na siya. Siya si Zev Yang. Ang cheat technique niya ay napakalakas na ang kanyang simmering skill ay hindi natalo kahit kanino. Ngunit hindi palaging patas ang kanyang tagumpay. Sa paligsahan, gumagawa siya ng dayaan, sinasaktan ng kalaban gamit ang cheat technique. Ang karaniwang tao ay hindi mapapansin ito. Ang sama naman niya. Paano nangyari na ang pagluto ng stock ay nangangailangan ng inner force? Hindi ka pa sapat para maintindihan ito. Ang tunay na master, gamit ang inner force para kontrolin ang apoy sa pagluto ng stock. Parang lasa ng mga sangkap ay maghalo ng perpekto sa supas. Ang master chef ay pinakamahusay sa teknik na ito. Kaya ang bawat ulang niya ay sariwa at masarap. Ang bawat kagat ay pinakamagandang karanasan. Ngunit si Zeb ay sumusunod sa ibang daan para guluhin at saktan ang kalaban gamit ang cheat technique. At iyon din ang dahilan kung bakit siya tinanggal ng Chef Association. Does it mean Jasper is in danger? Maiba mo ba ang pagkakaiba ng dalawang kaldero?
Sino ang mas magaling? Wala akong ideya. Parang pareho lang ang kanilang sangkap. Ngayon, nasa pagkontrol ng apoy at init kung sino ang mananalo. Lolo, akala ko master ka. Pero mayan ko lang nalaman na walang kwenta ka. Seryoso, pro ako sa pagluto ng sopas. Hindi! Bakit biglang lumakas ang apoy? Sa tamang oras, patayin ko kayong dalawa. Anong ginawa mo? Anong kabaliwan to? Bakit bigla ka lumabas at sinipa ang mesa? Nalunod ka ba sa init? Ano nangyari? Meron silang master. Sumuko na lang tayo. Sumuko? Sumuko mo yan! Binayaran kita ng malaki para lang mangurakot? Nilaglag mo ang aking sopas! Kailangan ko ng simudan muli. Shut up! Kahit gumawa ka pa ng maraming sopas, matatalo ka pa rin. Kung hindi dahil sa kanya. Well, it's such a pity. Natapon ang sopas ni Jasper. Inihayag ko ang panalong pangalawang round ay si Zeb Young. Sure win na ako? Dapat ako ang panalo. Kayong dalawa! Kayo ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, nabiglang sumulpot at nagulo, panalo sana si Jasper. Wala mayon, layuan mo kami. Nagdulot ka talaga ng malaking gulo. Pakinggan mo kung dahil sa katangahan mo. Masira ang tanggwil at si Master. Masira ang tranggwil kahit kaunti lang. Patayin kita! Master, sa susunod na round mananalo ako. Tanggapin mo na ang pagkatalo. Huwag mong sisihin ang isang prep cook. Kahit anong gawin mo, ikaw ay matatalo. Mananalo ako sa huling round. Huwag mong pangarapin. Wala pa ang aking tunay na kaaway. Ngayon, ang bagong may-ari ng Tranquil. Ako ang magiging bagong may-ari ng Tranquil. At pakis mo na ang iyong mga kamay. Ngayon na. Salamat sa kanina. Kung hindi ka lumabas, mapapahama kami ni Jasper. Walang anuman. Walang tema ang third round. Pwede kayong magpadala ng 2 tao na magluto ng isang putahe para husgahan ko. Oras mo na. Ipakita mo sa kanila ang tunay na pagluluto. Sino to? Parang mahirap talunin. Hindi ko kilala. Bakit parang pamilyar siya? Siya ba si Cyrus J? Last month, siyang kampeon ng 3-province culinary competition. Siya nga. Siya ang nanalo sa preliminaries. Siya ang misteryosong dark horse at potensyal na manalo ng championship. Mr. Chang, siya ba talaga ang trending chef na yon, si Cyrus J? Ang mga titulo ay hindi mahalaga. Ang tunay niyang pagkatao ay ang huling alagad ng Master Chef. Huling alagad ng Master Chef. Alagad ng Master Chef? May alagad ba ang Master Chef? Simula kailan ako may alagad? Alagad ng Master Chef? Totoo bang siya ay alagad ng Master Chef? Siyempre,
Nilabas ko ang kalahati ng yaman ko para maimbita siya galing sa kabisera. Personal siyang tinuruan ng Master Chef. Halos kasing husay na niya ang Master Chef mismo. Meaning, ang susunod na Master Chef ng Iteria ay siya! Tatay, anong tingin mo? Ang kapatid ko ay masamaman, ngunit hindi siya matapang na magpanggap na alagad ng Master Chef. Nahanap niya ang mga master, katulad din na Alaric at Sev. Hindi nakakagulat na nahanap niya ang alagad ng Master Chef. Masaya na naintindihan mo. Amumin mo ang pagkatalo bago huli na. Tangga. Suwat kong siyang alagad ng Master Chef. May 10 taon na ako sa narangan na to at walang nakatalo sa akin. Kahit nandito ang Master Chef mismo, hindi ako matatakot. Magpakapay ka! Marami akong narinig tungkol sa Master Chef. Karangalan ko, makipaglaban sa kanyang alagad. Kahit matalo ako, parang panalo pa rin. Tama, karangalan mo makipaglaban sa akin. Simulan na natin. Simula ng ikatlong round. Magpadala na ng chef at sous chef. Master, tutulungan kita. Ang round na to, panalo natin to. Bata, ito ang huling round. Mahalaga ito. Pwede mo ba makipartner sa akin? Matandang Fox. Siya ang pinili mo? Bakit? Tatay, bakit siya pinili mo? Mabait siya sa paghiwa, pero hindi siya mas magaling na chef kay Jasper. Tama! Chef, prep cook lang siya. Bakit siyang pinili mo kaysa kay Jasper? Sa napakahalagang paligsahang buhay o kamatayan? Pakiisip muli, chef! Sapat na. Desidido na ako. Master, nalulunod ka na! Magtrabaho kasama siya ay daan mo sa kamatayan! Bata. Lolo. Tara. Ako si Caius Chang, galing sa Tranquil Restaurant. Chef Chang, prep cook talaga ang katulong mo. Sa huling round, pakiisip muli. Salamat, Mr. Wong. Desidido na ako. Nalulunod na siya! Prep cook talaga ang katulong niya! Baka sumuko na siya. Ang Tranquil, walang pag-asa manalo. Kilala ka bilang magaling na chef, pero hindi ka. Kasing galing ko. Umuwi ka na at matulog. Bago ka mapahiya. Hindi ako kasing galing ng alagad ng Master Chef. Ngunit hindi ako ang kalaban mo ngayon. Siya ang... Tatay! Master! Chef! Ano? Hindi lang niya pinapalaban ng prep cook. Pinapangulo pa niya. Sa tingin ko, sumuko na si Caius at gusto nam siyang insultuhin. Nalunod na si Master. Paano niya pinapangulo ang prep cook? Tatay, kung matalo ka sa laban na ito, kailangan mong putulin ang mga litid ng iyong mga kamay. Tatay, huwag mo kasahan siya! Nalunod na si Chef. Paano niya tiwalaan ang prep cook? Nalunod na siya! Masarap! Parang nasasarapan siya. Hindi ito tama. Wait lang! Since you chose to lose, I'll grant your wish! Ikaw na ang bahala. Tama ba nakikita ko? Kinuha niya ba talaga ang buong buto ng isda sa bibig? Hindi man lang niya pinutol ang tiyan ng isda. Removal of hidden spikes! Grabe, ang galing ng alagad ng Master Chef. Para lang siyang nagluto ng simple. Kung nandito ang Master Chef. Buti na lang hindi ako ang nakalaban ng alagad ng Master Chef.
Hindi ako magiging ganoon kahusay kahit magsanay ako ng buong buhay. Removal of hidden spikes technique. Hindi biro ang alagad ng Master Chef. Kahusay niya ni Mr. Fong mismo. Mr. Wong, ipaliwanag mo pa. Ang ulam na ito ay tinatawag na the freshest. Kailangan ng mataas na kasanayan sa paghiwa at pagkontrol ng init patulong na mapanatili ang sariwa ng isda. Ang isda ay dapat buo, ngunit kailangan alisin ang tinik at buto. Bukod pa, ang sarsa ay dapat initin ng mabilis at mainit para maging crispy sa labas at malambot sa loob. Wow, galing! Parang kailangan bayaran makita ito. Isang karangalan na makita ang mga teknik ng Master Chef dito. Nag-alis ba siya ng kaliskis o minamasahe ang isda? Paano may hahambing ang isang prep cook sa alagad ni Mr. Fong? Kalimutan mo na. Wag mo na tignan. Sayang na ng oras. Well, patay na tayo. Ang prep cook na to, dinadala pababa ang restaurant at ating master sa impyerno. Ang prep cook na to, hindi alam magluto ng isda. Hindi man lang alam magluto ng isda. Dapat si chef ang gumawa nito. Malaking pagkakaiba. Dancing Duo Beast Technique! Special technique ni Mr. Fong! Ang legend na Dancing Duo Beast! Siya talaga ang alagad ni Mr. Fong. Ganito ba kalakas ang alagad ng Master Chef? Walang kwenta ako sa kanya. Ang taon kong pagsasanay ay walang kabuluhan. Allegedly, gawa sa Dancing Duo Beast Technique, ang ulam ay mas masarap, pinalalakas ang katawan at nagpapahaba ng buhay. Sa maliit na restaurant na ito, nakita ko ang master technique. Walang pagsisisi na. Walang pagsisisi! Mali ba ang decision ko? Anong ginagawa mo? Removal of hidden spikes technique. Ano? Susubukan mo rin ang removal of hidden spikes technique? Ang kanya ay hindi ang tunay na teknik. Parang bata lang. Kayong dalawa. Wala na. Desisyon ko ito. Kaya akong may kasalanan. Wait lang. Yan siya. Susumukan niya ang removal of hidden spikes technique. Sa tingin ko, ang kanya ang tunay na parang bata. Ang kanyang galaw ay magulo. Hindi niya magagawa ang teknik. Pinapahiya lang niya ang sarili sa pagpapakitang gilas niya. Sa tingin ko, matalino siya. Biyaheng pagkakataon nito na matuto mismo sa alagad ng Master Chef. Wait lang. Bakit parang to ay tunay na teknik? Mr. Wong, may nanalo na. Ano issue mo na? Okay, inihahayag ko. Ang nanalo sa ikatlong round ay ang alagad ng Master Chef. Tranquil Restaurant ay sayo na yon. Tranquil Restaurant. Paano? Sinabi ko na, matatalo ko na yon. Natatalo ka. Putulin mo na ang iyong ligaments. Aking mahal na kapatid. Putulin mo ang iyong mga litid. Mahal kong kapatid. May problema? Chef Chang, sumagot ka, tapos gawin mo, sinong nagsabing makipagpaligsahan ng buhay? Sino ang kumpiyansa? Mapoprotektahan ang Tranquil Restaurant. Natatalo ka, at napatalong, impital talaga. Natatalo ka, at makipaganda mapital talaga. Naginagan para ng bahay, magtaho pagpaligsahan ng buhay. Natatalo ka, at magingagingit pa kita ng namang taho pagpaligsahan ng buhay. Sinong lubos? Bilisan mong tuparin ang iyong pangako. Putulin ang mga litid ng iyong mga paa. Master. Ano? Ang respetadong chef ng Tranquil Restaurant? Ay, duwag pala. Putulin na! Master! Tatay! Tatay! Tayo lahat! Ganito na! Bilisan mo at huwag na magpaligoy-ligoy! Kayos, Chang. Ang taya ay taya. Ang patakaran ng paligsahan ito ay ganito lang. Dahil natalo ka, kailangan mong putulin ang iyong
Litit. Sige. Tatay! Tatay! Sandali lang. Handa na ang removal of hidden spikes technique. Maaari na tayo magsimula ng paghusga. Kamu ulang ko. Berani kamu tunjukin tiruan mo. Kamu tak punya hak bicara di sini. Kamu tak punya. Kamu tak punya. Keluar. Sapat na! Gamitin mo pa rin itong ulam para ipahiya kami, di ba? Tama. Ang removal of hidden spikes mo ay di makakahabol sa alagad ng Master Chef. Lalo na ang kanyang pinakamalakas na teknik, ang Dancing Duo Beast Technique. Hindi siya alagad ng Master Chef. Ang galaw kanina ay hindi may tuturing na Dancing Duo Beast Technique. Ang galaw kanina hindi Dancing Duo Beast Technique. Walang kwentang sinasabi mo. Anong sinabi mo? Hindi siya alagad ng Master Chef? Kayong dalawa? Ikaw, isang mababang prep cook. Hindi mo kayang pantayan si Mr. J. Kung patuloy kang magsalita ng walang kwenta, mag-ingat ka. Baka putulin ko ang dila mo. Siya'y talagang nawala sa sarili. Siya'y nagdudunod para sa Tranquil Restaurant. Ang tapang niya magsalita ng walang kwenta. Ang alagad ng Master Chef ay gumamit ng ultimate move ng Dancing Duo Beast Technique. Paano maging peke? Bata, mag-ingat ka sa mga salitang sasabihin mo. Nakita natin lahat ng ating mga mata. Ang ipinakita niya ay ang ultimate skill ng Master Chef, ang Dancing Duo Beast Technique. Sinabi ko, hindi yan ang Dancing Duo Beast Technique. Kung tama ang memory ako, prep cook ka lang, di ba? May lakas ka pang magmayabang sa akin. Ang akin daw ay hindi Dancing Duo Beast Technique. Ang sayo daw ang totoo. Pinakatawa-tawa na joke na narinig ko. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan sa alagad ng Master Chef? Katawa-tawa! Oh my, Kayus! Sinusubukan mong iwasan ang parusa gamit ang ganyang kasinungalingan? Walang hiya ka. Wala na. Wala kang kinalaman dito. Pwede ka nang umalis. Eto na! Nahanap ko! Kung ganon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na Dancing Duo Beast Technique. Ako. Naalala ko na. Siya at... Oh my! Dancing Duo Beast Technique! Dancing Duo Beast Technique ito! Maari bang ikaw ay... Dancing Duo Beast Technique ito! Dancing Duo Beast Technique ito! Maari bang ikaw ay... Ikaw ay... Ang hugis, ang makapangyarihang teknik, ang lakas. Siya ay... si Master Chef! Skylar Foam! Talaga? Si Master Chef? Ano? Si Master Chef? Ano? Siya si Master Chef? Hindi ko talaga makita. Ngunit bukod kay Master Chef, sino pa ang makakagawa ng ganong kahangahangan tulad ng Dancing Duo Beast Technique? Siya si Master Chef. Tapos na. Paano siya si Master Chef? Paano siya napunta sa ganitong lugar? Tapos na. Paano siya maging Master Chef? Ngunit, ipinakita niya talaga ang Dancing Duo Beast Technique. Kaya, napakagulat. Opo! Si Skylar pala ang Master Chef! Hindi ko kalain na kasama ko siya maghiwa ng gulay araw-araw. Skylar, bakit mo tinago sa amin to? Master Chef, ikaw ang aking idolo. Bagamat hindi ako yung alagad, may talento po ako. Nakita niyo na ang aking mga putahe. Tanggapin niyo po ako alagad. Wala akong nakitang kasing walang hiya! Walang hiya! Nabuko ka na nagpapanggap na alagad ng Master Chef. Hindi ka ba aalis sa kahihiyan? May lakas ka pang hingi na tanggapin ka bilang alagad?
Cyrus J, sinunggaling! Kanina, ginawang katawa-tawa ako. Huwag kang umasa. Hindi tatanggapin ng Master Chef ang katulad mo. Master Chef. Ako ang kampiyon ng 3 Provinces League. Una ako sa eliminasyon ng National Cooking Competition. Confident ako mananalo sa finals. May talento po ako. Tanggapin niyo po akong alagad. Siya ba talaga ang Master Chef? Siya, bakit walang reaksyon? Hail. Kayo ba ang Master Chef? Master Chef. Hindi ako ang Master Chef. Paano nangyari yan? Naipakita mo lang ang napakagaling na dancing duo beast technique. Naipakita mo lang. Kung hindi ka ang Master Chef, sino? Oh, kayong dalawang Master Chef. Tapos na. Hindi ko hinintay matapos magluto ang Master Chef. Agad kong inanunsyo na ang wad na alagad ang nanalo. Ano kayo nang gagawin ko? Nagalit ako sa Master Chef. Oh, kanina. Ang resulta ng ikatlong round ay hindi na valid. Siya ang nagtanggap na alagad mo. Kinopya pa niya ang iyong ultimate technique. Kaya sa round na ito, kayo ang nanalo. Oh, tama! At saka, dayon, formal ko inanunsyo na. Ang ikatlong round ay nanalo ang Tranquil Restaurant! Balimbing! Wow, tatay! Ligtas ka na! At ang Tranquil Restaurant ay ligtas din! At ang Tranquil! Salamat, Master Chef, sa tulong. Kung hindi dahil sa'yo, ako at ang Tranquil Restaurant ay malamang may tapos na. Kanina, pinamalo pa kita. Pasyensya na talaga. Ang Tranquil Restaurant, salamat sa pagligtas ng Tranquil Restaurant, ang Tranquil Restaurant, para si tatay makapagpatuloy bilang chef. Pasyensya na. Huwag ka muna magpasalamat. Wala pa namang resulta. Huwag mo akong taturin ng ganyan. Hindi ako ang Master Chef. Ngayon, handa na ang aking pagkain. Maaari na kayong kumain. Ako ang unang kakain! Hindi makapaniwala na makakatikim ako ng Master Chef. At ito pa ang sikat na dancing duo beast technique na nagpapalakas at nagpapahaba ng buhay. Worth it ang buhay ko! Gusto ko ring tikman! Gusto ko ring tikman! 3 milyon! 20 milyon! 6 milyon! 10 milyon kami! Kita niyo ako! Wala akong natikman na masarap dito sa buhay ko. Walang katakatakang nanalo siya ng 3 beses sa World Culinary Competition. May galing na ganito. Pwede siyang manalo ng 100 taon. Masarap na natikman ang pagkain ng Master Chef sa buhay ko. Handa na akong mamatay. Jasper, subukan natin. Oh, wala akong pake. Sige na lang. Nasaan siya?
Tatay, hahanapin ko siya. Bakit hindi mo aminin na ikaw ang Master Chef? Bakit ko aminin kung hindi naman ako ang Master Chef? Ngunit gamit mo ang technique na kayang gawin lang ng Master Chef, ang Dancing Duo Beast Technique. Sino pa ang karapat-dapat sa titulo, kundi ikaw? Ako lang isang ordinaryong tao na may kaunting kaalaman sa pagluluto. Hindi ako karapat-dapat sa titulo. Hindi ka pumunta sa seremonyang parangal dahil ayaw mong tanggapin na ikaw ang Master Chef? Ano ba talaga ang pagluluto? Ano ba talaga ang dapat abutin sa buhay? Ang lahat. Walang kabuluhan. Wait, what? Si Master Chef ang nagluto nito? Ooh. Siya rin ang nagluto ng mushroom salad kanina! Ooh. Sabihin mo. Saan siya? Saan siya? Saan siya? Young Master, kumpirmado. Siya talaga si Skylar Fong. Gavin na. Siya na! Walang mali! Agawin siya! Siya na! Walang mali! Agawin siya! Takbo! Takbo! Bilis! Ayos lang. Tatawag ako ng tulong! Sino kayo? Sino nagpadala sa inyo? Wala nang usapan! Patayin siya! Sirain ang kanyang mga kamay. Kung hindi mo magamit ang iyong mga kamay, ang titulo ng Master Chef ay magiging akin. Nasaan siya? Nandito lang siya kanina. Nasaan yung sinasabi mong lalaki? Nasaan siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ligtas siya ngayon. Ganito ang gagawin natin. Hihingi ako ng tulong sa iba. Sasama-sama tayong maghanap. Walang may iwan. Sige. Kung malaman ko kung sino ang sumugod kay Master, hindi ko sila papatawarin. Patuloy tayong maghanap. Walang oras para maghintay. Bilis! Balik ka rin yung manang mundo. Hanapin nyo ang Master Chef at ibalik siya. Opo, sir. Hey, Maraming Kulubi! Umalis ka! Umalis! Huwag ka para sa negosyo! Umalis ka dito! Umalis! Maraming Kulubi! Umalis! Huwag ka para sa negosyo! Umalis ka! Umalis! Umalis! Oh, kawawa. Bata, ingat ka. Ilang araw na kita nakikita dito. Gutom ka na, di ba? Here, kumain ka ng siopaw. Kainin mo habang mainit. Hey, ikaw! Ikaw! Oh no, kawawa naman siya. Halika, sumunod ka.
Oh, tingnan mo to! Para si Mr. Ho, nagawa na naman ng kabutihan. Dinala ang isang pulubi sa kanyang restaurant. Para kanino ang palabas na to? Tama, laging napapanggap na mabait para tayo ang mukhang kumikita na madumi. Tsaka, ang baba ng presyo nila. Ngayon, lahat ay kakain sa kanyang restaurant. Para saan pa? Sa ganitong paraan, pareho tayong talo. Malapit na siyang mawala sa eksena sa loob ng ilang araw. Mr. Taylor, bakit ka tumatawa? Malalaman mo rin... Ako si Gideon Ho. Kayong dalawa. Here. Walang rush. Parang gutom na gutom ka. Kumain lang ng dahan-dahan. Assured ka, busog ka ngayon. Kamakailan, si Mr. Skylar Fong, 3 beses, sunod na world champion, nawala na naman. Isang linggo na, simula nang huling makita siya na kaibigan. Kung may impormasyon tungkol sa lokasyon ni Mr. Skylar Fong, pakitawagan kami. Nawala na naman ang aking idolo. Ay naku, sana walang masamang nangyari. Narinig mo ba ako? Anong pangalan mo? Bakit hindi ka sumasagot? Paano kita pauwiin kung hindi ka sumasagot? Hindi ka bingi. Diba? Mr. Ho, alis na ako! Alis na ako! Daniel! Ano yan? Bakit biglaan? Palagi kong palagap sumali sa National Culinary Competition. Gusto kong maging katulad ni Mr. Fong. Ayoko nang gumawa ng mga ordinaryo lutuing bahay. Ngunit sa tingin ko, ang pagluluto ng lutuing bahay ay hindi ordinaryo. Gusto kong matuto ng mas advanced na techniques katulad ng dancing duo beast technique ni Mr. Fong. Wala na lang, hindi mo naman maintindihan. Tama ka. Ngunit ilang araw na lang, si Tio ay kinuha ni Mr. Taylor sa kabila. Ngayon, ikaw din naalis. Saan ka kaya ng mga manggagawa dito? Ang mahal ng lahat na yon, pero pinababa ako ang presyo para makasigurong makakain sila ng sapat. Ano? Gusto mong isakripisyo ko ang pangarap ko para lang sa kanila? Alam ko, ngunit... Pwede ka bang manatili? Sandali lang hanggang makahanap ako ng bagong chef. Malapit na kumain. Darating na ang mga manggagawa. Ngayon lang magtrabaho. Oras na ng tanghalian. Pwede ka ba matrabaho hanggang matapos ang tanghalian? May special guest tayo sa tanghalian. Mahalaga ito. Alis ka talaga ngayon. May dadalhin si Mr. Anderson na special guest. Pinipili nila ang twice cooked pork mo. Pwede mo bang lutuin bago ka umalis? Daniel, sobrang walang puso mo. Alam mo sakali na to, kailangan natin pasayahin si Mr. Anderson. Bigla ka namang mag-resign. Gusto mong malugi ang Tasty Bites Diner? Felix, tama ka? Mr. Taylor. Kung may makasagasa kay Mr. Anderson, mahihirapan siya magpatakbo ng negosyo. Kaya Daniel, bilisan at sumama ka sa akin. Pagdating ni Mr. Anderson, lutuin mo lang siya ng twice-cooked pork para maging masaya siya. Daniel, ano ang tunay mong intensyon? Gusto mo talagang magtrabaho para sa kanya? Parang si Theo? Mr. Ho, normal lang na ang tao ay naghahangad ng mas mataas. Ang isang talentadong katulad ni Daniel ay nararapat na sumali sa National Culinary Competition. Swerte mo, meron akong mas deluxe na sangkap at mas advanced na kagamitan sa kusina. Sa aking restaurant lang, mapapahusay niya ang kanyang pagluluto. Daniel, walang hiya ka. Nung hirap ka noon, si Mr. Ho ang tumulong sa'yo. Na yung may kakayahan ka na, hindi ka nang nagbalik ng utang na loob, kundi nilabanan mo pa si Mr. Ho. Ayoko nang gumawa ng mga ordinaryo pagkain araw-araw. Hindi lang ito makakatulong sa National Culinary Competition, kundi sinasayang lang ang oras ko. Daniel, ang head chef ng aking restaurant ay isang taong nasa top 10 ng National Culinary Competition noong nakaraang taon. Sa aking restaurant lang mo mapapabuti ang sarili mo. Ikaw naman, mag-isip ka at bigyan ng daan si Daniel. Ikaw. Daniel, since you've made up your mind, hindi na kita pipigilan. Pwede ka na umalis. Let's go! Bilisan natin! Mr. Ho, alam kong mabait ka. Ngunit, sobra na ang pagiging mabait. Hindi ka mabubuhay dito. Pati na rin, huwag nang maging mabait at magdala ng tao. Halika, tayo na. Hayaan.
Hindi ko akalain na ganito kawalang puso si Daniel. Ganon din si Mr. Taylor. Para lang ipasada ang restaurant natin. Dinipat niya lahat ng empleyado natin. Mas mahirap nang patakbuhin ang restaurant ko ngayon. Ano ang gagawin natin pagdating ni Mr. Anderson? Oo nga. Anong gagawin natin? Mr. Ho, siya ba yung pulubi na dinala mo ngayon? Ang hirap ng buhay niya. Hindi lang may kapansanan ng kanyang mga kamay. Mute pa siya. Kung hindi siya kakain, baka mamatay siya sa gutom. Oo nga. Grabe ang hirap. Ngunit, sa tingin ko may punto din si Daniel. Hindi pwedeng palaging sobrang mabait ka. Para sa mga manggagawa, binaba natin ang presyo sa average na siyam. Halos walang kita. Mr. Ho, usual order, twice cooked pork, leafy greens, and a beer. Copy. On it. Ano? Ikaw magluluto? Wala si Daniel? Gusto ko yung twice cooked pork niya. Umalis na siya at hindi na dito. Umalis siya? Ang galing magluto ni Daniel. Sayang, hindi na natin makakain ng luto niya. Nasaan na siya ngayon? May trabaho na siya sa ibang lugar. Halika, umupo na kayo. Mr. Ho, sino yung lalaki? Umiupo lang, di gumagalaw. Mas marumi pa sa atin. Ang hirap ng buhay niya. Hindi lang may kapansanan ng kanyang mga kamay. Mute pa siya. Ang bait mo talaga. Linisin mo na siya ngayon. Baka magkasakit siya dahil sa dumi niya. Oh, okay. Felix, hatid mo siya sa banyo para maligo. Ako na magluluto. Kaya mo bang maligo? Wala na. Tutulungan kita. Green peppers! Green peppers! Felix, ready ka na? Dito! Dito! Fermented black beans! Wala na. Dito! Okay, handa na i-serve. Matagal na ang pagkain na yun. Maikli lang ang oras namin para mag-lunch. Kaya kailangan namin bumalik para magpahinga. Kung hindi kami makabalik sa trabaho. Pasensya na. Ngayon, si Mr. Ho lang ang naduluto. Pasensya na. Maraming tao sa labas pero walang bumati sa kanila. Kaya hindi nila may parating ang order. Bilisan mo at salubungin sila. Okay. Bilisan mo. Wow! Ang daming bisita bigla! Felix, bilisan mo ang order namin. Gusto namin bumalik agad. Noted. Felix, ang usual namin na 3 ulam. Noted! Mapo tofu. Stir-fried meat with green peppers. Isang order ng gulay at 3 bote ng beer. Noted lahat. Understaff kami ngayon. Salamat sa pag-unawa. Sige, walang problema. Magmadali ka. Bilisan mo. Mr. Ho, ang mga order... Ang dami. Bilisan! Balawan ng malamig na tubig! Bilisan! Di ko na nga makaluto. Sa tingin ko, malas na ang restaurant natin. Wala yan. Ang paso mo ang importante. Kukuha ko ng gamot para sa paso mo. Sick. Bakit ka umaarang? Alis! Alis dyan! Naririnig mo ba? Alis dyan! Baliw ka ba, Felix? Ha? Nang makita ko siya kaninang umaga, ganito rin siya. Anong problema mo? Sakit ulit ng ulo mo? Nakakalungkot naman. Ganto na lang. Magpaalam tayo sa mga bisita na hindi tayo makakapagluto ng kahit anong ulam ngayon at pwede silang kumain sa ibang restaurant. Paano natin sasabihin? Sabihin lang na maayos. Remember, be honest, no lies. Nasaan sila? Marami pa silang tao kanina. Saan sila biglang nagpunta?
pumunta sila lahat sa Flavor Junction. Sabi nila, sabihin ko sa'yo na hindi na kailangan lutuin yung mga in-order nila. Flavor Junction? Flavor Junction, may sale na yun! 50% off! Mas mura pa sila sa inyo. Kaya sila lahat nagpadaling pumunta. Kung hindi pa kami nag-order, gusto din namin subukan ay isang high-end restaurant. Alam mo naman, ang Flavor Junction. 50% off? 50% off? Paano nangyari yan? Walang sense sa negosyo yan! Kung ayaw mo maniwala, tingnan mo mismo. May ads pa sila sa entrance. May mensahe ang mga kaibigan ko na hindi lang mura, masarap pa. Half off lahat! Malaking discount sa Flavor Junction! Half off lahat ng ulam! May libreng inumin pa! Malaking discount! Flavor Junction! Half off lahat! May libreng inumin pa! Hey lahat, dito! Pasok po! Dito po! Pasok po! Half off lahat! May libreng inumin pa! Half off lahat! May libreng inumin pa! Silipin nyo! Subukan nyo! Dito po. Ang sarap ng twice cooked pork nila. Kaya palaging puno sila. Halos lahat ng bisita, kailangan magpila. Kailangan pa mag-reserve para makakain. Ano nga mo yan? Ang bango naman. Saan ang galing? Bakit biglang nawawala? Parang gusto ko lang kumain. Twice cooked pork! Amoy ng twice cooked pork! Wala pala sa akin yan! Ang galing talaga ni Daniel na naamoy nyo pa sa malayo! Wow! Ang sarap! Sa lahat ng taon, kumain ako ng twice-cooked pork ng mga sikat na chef. Ngunit, hindi ko pa naamoy ang ganitong sarap. Oh gosh, Mr. Anderson, sabi mo dati, ang sarap ng luto ni Daniel. Akala ko sinasabi mo lang yon. Di ko inakala na may ganitong galing na chef sa mundo. Kumain ako ng maraming twice-cooked pork ni Daniel. Masarap talaga, pero hindi kasing sarap ng sinasabi niya. Subukan natin! Halika! Tara! Kaya para si Mr. Taylor, gusto talaga kaming patayin sa negosyo. Namoy ba ang niluluto? Ang sarap! Oo, napansin ko na kanina. Nakita ko na wala ka sa focus kaya hindi ko sinabi. But that smell, parang galing sa restaurant natin. Oo, galing talaga sa restaurant natin. Tingnan natin. Halika. Pare, isa pa. Isa pa, please. Isa pa, please! Halika! Isa pa, please. Halika! Isa pa, please. Isa pa po. Ang galing talaga ng lalaking to. Mas masarap pa ang twice-cooked pork niya kaysa kay Daniel. Twice-cooked pork? Ooh. Naubos na po ang huling plato.
Mr. Ho, darating na ang magandang araw natin! Ang galing mo! Mr. Scott, kain po. Kain po. Ikaw ang gumawa nito. Opo. Ako po. Wow! Pro na pro ka! Tama, di ba? Tiwala lang. Hindi ka masisisi na pumunta dito. Oo, sulit na sulit. Magaling! Bata! Isang batang henyo. Ang twice-cooked pork ay ang pambansang ulam ng Sichuan cuisine. Sa mulang edad, nagawa mo na hanggang dito. Maganda ang iyong kinabukasan. Salamat po, sir. Sabi ni Mr. Taylor, gusto mong sumali sa National Cooking Competition? Opo. Mahalaga sa akin ang talento. Dahil napakatalino mo, ire-recommend kita sumali. Totoo po! Salamat po, sir! Sasambahin ko po kayo! Sasambahin ko po kayo! Oh! Salamat po, Mr. Scott! Kakaiba. Masarap ang twice-cooked pork, pero iba na ang amoy sa labas kanina. Subukan mo. Oh, hindi talaga pareho ang amoy. Mr. Taylor, delikado. Ang mga customer pumunta na lahat sa Flavor Junction. Ano ang nangyayari? Huwag kayong mag-alala! Pinapadali na sa kusina! Hindi ako nakatulog ngayon para nang kumain ng twice-cooked pork. Ako rin, gutom na gutom ako. Ang bango ng twice-cooked pork! Yan na! Yan ang amoy na naramdaman ko. Oh, yan na! Hindi ba sabi niya, hindi siya makaluto ngayon? Titingnan ko ang kusina at malaman ng totoo. Oo, puntahan natin ang kusina. Gusto kong kunin itong chef bilang personal kong chef. Ano ba mo yung bangko? Anong nangyayari? Kailan nakuha ni Gideon ang galing na chef na ito? Impossible! Paano niya nakuha ang master na ito? Baka si Mr. Ho mismo ang nagluto. Tobito! Hindi kayo welcome dito! Kailangan niyo umalis! Umalis kayo dito! Umalis kayo! Gino, anong ginagawa niya dito? Siya ang nagluto ng twice-cooked pork na ito? Oo, siya talaga ang nagluto. Wow, hindi talaga natin pwedeng husgahan ng tao sa itsura. Best twice-cooked pork na natikman ko. Walang kwenta ang twice-cooked pork dati. Kumpara dito. Ang galing! Ang sarap! Ang sarap! Hey, Daniel, siya, magaling magluto. Mas magaling siya sa maraming chef. Mas magaling siya. Bumalik ka na lang at mag-aral sa kanya. Narinig ko ba ng tama? Gusto mong mag-aral ako sa isang pulubi? Linisin na siya. Hindi na siya pulubi. Nabangga ka lang niya sa kalye. Pulubi talaga siya. Siya, pulubi la inampon mo? Wow, maswerte ka. Nakahanap ka ng henyo. Mr. Ho, si Mr. Scott, eksperto sa pagkain. Ang sinabi niya ay totoo. Oh, congratulations! Salamat! Siya lang may bibo na hindi makapagsalita. Paano siya maging henyo? Siya ay pupo? Hey, pulubi! Anong pangalan mo? Hindi sasagot?
Geologs. Sino nagturo sa'yo magluto? Hey, ikaw! Kanyang mga kamay. What a shame. No wonder you cook so slowly. With hands like that. How can he even cook? Palibasa! Baliw lang siya! Hey, Mr. Ho! Akala ko, may master ka na! Ang alam lang niyang lutuin ay twice cooked pork, di ba? Daniel Hu! Daniel Hu! Mr. Tello! Sumobra ka na! Kahit siya ay isang baliw na ang alam lutuin ay twice cooked pork, mas magaling pa rin siyang magluto kaysa sa'yo! Well, forget it. Let's go. Walang kwenta makipag-away sa baliw. Di naman worth it. Tsaka, hindi mo naman talaga gusto kumasa sa may kapansanan para maibalik ang iyong negosyo, di ba? Hey, Gideon Ho, let me tell you. You're nothing without Daniel Hu. Sumuko ka na! Sa aking karanasan, sinira ng tao ang kanyang mga kamay. Marahil ay nasagasaan niya ang loob ng iba. Wow, expert ka talaga, Mr. Anderson. Eddie, pwede pa bang pagalingin ang kanyang kamay? Kung nasira na, napakalukot naman. Oo nga, ganito ang kalagayan ng kanyang kamay, pero nakakapagluto pa rin siya ng masarap. Kung hindi nasira ang kanyang kamay, isipin mo lang kung gaano siya kagaling magluto. Hayes! Marahil, pumunta muna tayo sa ospital. Ang bayad naman, hindi bababa sa 200,000. Ano? Hindi bababa sa 200,000? Mr. Ho, kailangan na niyang gamutin. Kung maghintay pa tayo, talagang hindi na mapapagaling. Talagang... Mr. Ho, alam kong mabait ka. Ngunit, hindi mo man lang alam kung sino siya at sino ang kanyang sagasaan. Huwag kang makipag-away ulit. Hayaan mo na lang. Tutulungan ko siya. Ako, si Gideon Ho, ang hili ko ay magluto. Nakakalungkot na wala akong talento. Regreto ko ito habang buhay. Ngunit siya ay napakatalino. Kung masisira siya sa edad niyang ito, parang sinaksak ang puso ko. Mapapagaling ka talaga. Sige, dahil sa sinabi mo, babayaran ko ang kalahati. Dahil na desisyon si Mr. Scott, babayaran ko rin! Wow, that's really great! Ngayon, may pag-asa na ang iyong kamay. Huwag mag-alala. Sabi ng doktor, basta alagaan mo ang sugat, ang iyong kamay, siguradong magalingan. Isang biyaya sa kabila ng trahedya. Sabi ng doktor, matagal nang nasugatan ang iyong kamay. Kung 2 araw pa na ang tala, baka hindi na ito magamot. Salamat sa Diyos. Ngunit, kulang tayo sa tauhan na yon. Kaya hindi tayo makalutok. Ngunit pwede natin gawing baon at ibenta sa construction site. Simula natin gawin sa umaga para masigurado na ang mga manggagawa may mainit at abot kayang pagkain. Nakita mo ba? Yun ang Twin Towers. Nasaan siya? Para nga sa kalsada lang siya kanina. Master, nasaan ka? Frank, bilisan! Kung malate tayo, baka maubos na. Here you go. Masarap talaga ang pagkain nyo! Maraming salamat. Walang madali! Lahat! Sapat para sa lahat! Here you go. Here's your rice. Kailang na maayos. Kung kulang, sabihin lang at dagdagan natin. Mr. Ho, ang venue na kinukumpuni namin para sa paligsahan ay matatapos buwan na darating.
Narinig ko ang unang event na gaganapin ay ang Etheria National Culinary Championship. Sinasabi ang unang premyo ay 10 milyon! Magaling ang chef nyo. Dapat subukan niya. Baka manalo siya ng grand prize. Oo, talagang magaling siya. Nagbebenta lang kami ng pagkain, hindi kami makipaglaban sa mga malalaking tao. Enjoy your meal! Sige! Basura! Totoo bang sila ang tatlong ng unang chef sa Etheria? Walang sinuman ba sa buong bansa ang kayang pantayan si Skylar Fong? Hindi lahat ay master chef. Ang katulad niya ay bihira lang kahit isang beses sa 1,000 taon. Hanapin nyo ang master chef o hanapin nyo ang katulad niya. Kung walang mahanap bukas, babalik na ako at kalimutan nyo na ang 100 bilyong investment. Mr. Kate. Si Daniel Hu ang pinakamay potensyal na makikita ko ngayon. Kung hindi natin makuha ang investment na ito, haharapin ko ang pagkawala ng aking posisyon bilang presidente ng Catering Association. Masarap! Langit lang ang twice-cooked pork niya. Ang lasang hindi tumatanda kahit gaano mo kainin. Hey Gino, ayos na ba ang iyong kamay? Hindi. Hindi ako bibili ng pagkain. Tinanong ko lang kung gumaling na ang iyong kamay. Makakaluto ka na ba ngayon? Ang twice-cooked pork niya ay sikat sa mga tao. Kung mapapaluto ko siya para kay Mr. Kate, baka may pag-asa sa investment na yon. Gino, pwede ka magluto ng twice-cooked pork para sa akin? Gino, ako pa ang nagbayad sa iyong pagpapagamot dati. Hindi mo lang ako pwedeng balewalain. Hindi mo lang kailangan mong tulungan ako ngayon. Nanlilimos ako, okay? Halika, sumunod ka. Mr. Kate, nahanap ko na para sa'yo. Siguradong magluluto siya ng pagkain na magugustuhan mo. Si Master Chef? Si Master Chef? Sam? Si Master Chef! Matagal na kitang hinahanap! Siya si Master Chef? Siguradong siya ang Master Chef, Mr. Fong. Mr. Fong, ako si Gideon Wong. Kanina, nagkita tayo sa Chuangyuel Restaurant. Karangalan na makita ka ulit. Dito ngayon. Mr. Fong, basta handa kang gumawa ng ilang putahe, ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking bilyong piso na pamumuhunan. Mr. Kate, sumangayin ka na. Basta makagawa ako ng putaheng magustuhan mo. Ang pamumuhunan ay ako ng kamahalaan. Mr. Davis, dahil hindi namin mahanap si Mr. Fong, kaya ka namin pinapunta para pag-usapan ang pamumuhunan kay Mr. Kate. Ngayong nahanap na siya, dapat siguradong ang miyembro ng Chef Association ang makipag-usap kay Mr. Kate. Malaki ang pangarap. Gusto mong ipagkatiwala sa sarili mo lang ang pamamahala? Mr. Kate, natikman mo na ang kanyang putahe, pero hindi pa ang akin. Gusto mo bang malaman kung sino ang mas magaling at sino ang mas karapat-dapat na pamahalaan ang pamumuhunan?
Siyempre, mas magaling si Mr. Fong. Siya ay 3 beses na champion ng World Culinary Competition. Kailangan pa bang ikumpara? Sigurado ka? Sa kalagayan niya. Anong putahe ang magagawa niya? Ano nangyayari sa kanya? Di ko rin alam. Ano ang pinagdaanan ni Mr. Fong? Nang makilala ko siya, nawala na ang kanyang isip at sira na ang kanyang mga Ako! Ikaw! Sa kalagayan niya, anong ikukumpara niya sa akin? Malinaw naman, ang investment na ito, mas maayos naming mapapangasiwa. Hindi. Kaya yung magluto pa si Mr. Fong. Totoo ba yan? Kung nagbibiro man ako or hindi, malalaman mo yan kapag naglaban na tayo. Dahil maglalaban tayo, kailangan talaga ng mga hukom. Ngunit, iminisahe ko na lahat ng audience ang maging hukom para hindi kayo mag-favor kay Skylar Fong. Sig. Mr. Fong, ang Chef Association ay nakasalalay na sa iyo. Oo, Mr. Fong. Pakigawin ang lahat para talunin si John Davis. Mr. Fong, ano nangyari sa kanya? Paano napunta sa ganito? Mas maayos na siya ngayon. Noong una ko siyang makita, halos hindi niya mahawakan ng kutsara. Paano napunta sa ganito? Kami, walang pag-asa. Is this competition? Is this competitor? Is this competition? Tingnan mo siyang lalaki? Agad kong nakita na siya ay isang master. But this guy? Chef ba siya? Parang kilala ko itong lalaki. Parang nakita ko na siya dati. Gagawa ba siya ng twice-cooked pork? Parang ganun. Noong una ko siya nakita, gumagawa siya ng twice-cooked pork. Noong nakita ko siya dati, nagbebenta siya ng twice-cooked pork. Marahil, yan lang ang kaya niyang gawin ngayon. Ang dating Master Chef, gamit ang Dancing Duo Beast Technique. Nagulat ang lahat. Ngayon, twice-cooked pork lang ang kaya niya? So ano ang niluto ng John Davis? Parang gagawa siya ng pan-seared sole. Isa itong sikat na putahe sa kanluran. Mayroon na itong kasaysayan ng mahigit 400 taon. Ang matamis na amoy ng deluxe na mantikilya ay pinaghalo sa bango ng malutong na sole. Sila ay naghalo sa perpektong balanseng paraan. Walang isa na naliliitan. Ang galing talaga. John ay napakagaling. Ang kakaiba ng paligsahan. Ang isa ay gumagawa ng lutong bahay. Ang isa naman ay deluxe na putahe sa kanluran. Wait a minute. Deluxe na putahe? Para kilala ko. Kaya pala siya parang kilala ko. Si John Davis pala siya. Siya ang makakatapat ng Master Chef. Kilala siya sa pagiging masinop. Oo, siya nga. Bagamat tahimik din tulad ng Master Chef, nakita ko siya dati sa isang paligsahan. Mr. John Davis! Hindi makapaniwalang si Mr. Davis mismo ang nagluluto. At kami ang magiging hukom.
Ang swerte namin. Hindi makapaniwalang matitikman ko ang luto ni Mr. Davis. Ngunit sinong katabi niya? May karapatan ba siyang labanan si Mr. Davis? Kilala ko siya. Di ko alam bakit siya makalaban si John na isang master. Dati siyang pulubi. Pilay siya at medyo baliw. Nanghihingi siya dati sa restaurant. Seryoso? Yung lalaki? Siyama! Paano makalaban ang pulubi kay Mr. Davis? Ang bango naman! Ang paborito ko talaga, ang amoy ng twice-cooked pork. Ang galing talaga ng Master Chef. Kahit ganyan ang kalagayan, magawa pa rin niya ang ganitong kalidad na pagkain. Ngunit, kayang talunin niya si John? Si John ay kahanga-hanga rin. Manood na lang tayo. Ibig mong sabihin, nasa loob siya, di ba? Oh, matagal na siyang nasa loob. Tingnan natin siya. Wow! Master! Pupuntaan kita! Wait! Sa twice-cooked pork, lang mananalo ka, ang katatawanan mong pangarap, tsaka walang kwenta ka lang. Ang susunod na Master Chef ay ako talaga. Tapos na ako. Simulan na natin, subukan natin ang kanilang mga pagkain. Mag-ayos kayo. Pila-pila po tayo. Gawa ni Mr. Davis ang mga ito. Bilisan! Baka wala ka makakuha. Hey! Subukan ko naman! Hindi ko man lang natikman ang pagkain. Sayang! Papaserve tayo ulit! Isa lang ang pwede ninyong tikman bawat pagkain. Pwede na kayong tikman ang pangalawang pagkain. Twice cooked pork. Masarap talaga. Totoo? Ano sa tingin ninyo? Ang pan-seared sole, malutong, malambot, at mabango. Mas bumango dahil sa pampalasa. At nag-iwan ng matagal na lasa. Ang twice-cooked pork ay maanghang at masarap. Malasa pero hindi mataba. Masarap sa bawat kagat. Mahirap sabihin. Para sa akin, oo. Ngunit, ang pan-seared sole ay master-level dish ni Mr. Davis. Ang twice-cooked pork ay ordinaryo lang sa aspeto ng paghiwa o teknika sa pagluto. Ngunit, napakasarap. Tangga ba talaga siya? Twice-cooked pork lang ang kaya niya. Si Mr. Davis ay mas magaling sa kanya. Skyler! Sa wakas, nakita na kita. Mr. Fong! Sa wakas, nakita na kita! Cyrus ba yan? Sabi niya hahanapin niya ang kanyang master kaysa sumali sa kompetisyon. Sabi pa niya, siya ay apprentice ng Master Chef. Siya ba, Master Chef? Paano naman siya ang Master Chef? Kayong tanga! Hindi ako naniniwala. Marami kang pinagdaanan. Sinabi ng amo mo ang nangyari sa'yo. Naalala mo pa sino ako? Lyra Chang? Naalala mo? Mr. Fong! Naalala mo pa ako? Ako si Cyrus J! Ako si Jasper Tung! Nag-react siya. Karaniwan, walang pakialam. Sa pagluluto lang nakafocus. Ngunit kanina, tumingin siya kay Lyra. Naalala mo ako? Okay lang. Magpahinga. Hindi ka namin tipilitin. Take your time.
Sirahin ang braso niya. Skylar! Okay ka lang? Naalala ko na. Toto? Naalala niya na! Naalala niya na! Naalala mo na kami. Namamahal na hukom, ang 2 putahe ay natikman na. Mangyaring bumoto. Ilagay ang inyong kubyerto sa ilalim ng inyong napiling putahe. Panahon na para bumoto? Parehong magaling. Para sa akin, talagang mahirap ito. Wow! Anong nangyayari? Mas masarap ang twice cooked pork. Mapapagod ka sa pan-fried sole kapag sobra kain. Mas pino at masarap ang pan-fried sole. Taon-taon natin kinakain ang twice-cooked pork. Wala na siyang bago. Twice cooked pork, pan-fried sole. Twice cooked pork, pan-fried sole. Twice cooked pork. Pan-fried sole. Kung kinakain mo araw-araw ang 2 putahe, ano ang pipiliin mo? Anong problema ninyo? Bakit ang ingay? Stop arguing! Just vote! Okay? Tingnan natin ang resulta ng botohan. Pan-fried sole, 4 na boto. Twice cooked pork, 16 na boto. Walang duda. Panalo ang Master Chef. Bagaman isang piraso lang ng mushroom na ginawa mo. Naalala ko pa rin, lasa. mas masarap sa lahat ng kinain ko. Master Chef? Saan ang Master Chef? Nandito ang Master Chef. Siya ang aking guro. Imposible. Imposible talaga to! Pinapaboran ba ninyo siya? Paano ako natalo sa kanya? Grabe! Seryoso yung akusasyon! Hindi kami gagawa ng ganung bagay. Ikaw ang namamahala sa buong paligsahan. Kung gusto mong dayain, walang makakapansin. Pamilya Davis, hindi kayo papayag. Sumubil ka! Mas gusto lang namin ang kanyang pagkain. Bilang isang respetadong chef, paano ka maging ganito? Hindi ka hihiya na natalo ka ng Master Chef? Siya ay may sakit sa kamay. Paano mas maganda ang kanyang twice cooked pork kaysa sa aking pan-fried sole? Dahil mas nakaka-relax ang pagkain nito. Mas malinis at simple. Anong kalokohan na dahilan yan? Ang pan-fried sole ay talagang maganda. Naramdaman namin ang effort mo sa paggawa nito. Ang galing mo talagang magluto. Pero madaling gawing maganda ang pagkain. Gawing simple ang komplikadong pagkain ay talagang mahirap. Kayong mga bibo! Anong alam niyo sa pagkain? Dapat gawin ng chef masarap na lasa sa simpleng sangkap para maramdaman ng tao ang emosyon sa pagkain. Sa tingin mo lang yan, masarap talaga ang pan-fried sole. Ngunit masyadong matamis. Pwede kang mapagod. Ang twice cooked pork ay dapat komplikado. Ngunit lasa nito ay simple. Parang kinakain ko lang ang luto ng nanay ko. Oo nga. Parang luto ng asawa ko. Palaging pareho. Ngunit, hindi ako nagsasawa. Tama, malinaw na mataba ito. Pero lasa nito, hindi mataba. Gusto ko pang kumain. Kaya naman ang boto namin ay twice cooked pork. Parang parte ng buhay. Parte ng buhay? Simple pero napakaganda ng komento. Bagay na bagay kay Master. Parte ng buhay. Ngayon ko lang naintindihan. Ang pagluluto ay bahagi ng buhay. Sa wakas, nahanap ko na ang kahulugan ng buhay. Hindi tungkol sa mga pambihirang teknik o mga mamahaling sangkap. Kailangan mo lang ilagay ang puso mo sa bawat putahe. Sapat na yan. Naintindihan ko na! Si John Davis, para sa sarili lang siya nagluluto! Ngunit ang Master Chef ay talagang nagluluto para sa lahat. Tama! Kaya si Mr. Fong ang naging Master Chef. Mr. Fong, nabalik na talaga ang memorya mo? Oo, nabalik na. Salamat sa pagtulong mo dati. Ngunit, sa tingin ko pa rin, hindi ako Master Chef. Ako ay simpleng tao na medyo magaling magluto. Ang buhay ay hindi kumpleto kung walang pagkain, di ba? Kaya ba masasabi ko na lahat ay Master Chef? Langhapin ang buhay. Ilagay ang puso sa bawat putahe. Sapat na yan. Natalo ako. Hindi ako makapaniwala na natalo na naman kita. Hindi lang natalo ka sa paligsahan, pero nawala na rin ang buhay mo.
Alam na namin na sinaktan mo si Skylar. Mayroon na kaming sapat na ebidensya at ipaparusahan ka namin. Hindi pwede to! Paano ako natalo ng may kapansanan? Parang si John ay talagang makitid ang isip. Ang gusto lang niya ay manalo sa paligsahan. Kung ayaw mong manalo, bakit ka sumali? Si Junho, bakit tila pa kaswerte? Una, nakita mo si Daniel Hu. Ngayon, nasa iyo na ang Master Chef. Ikaw ang pinakaswerte! Ngayon ko lang naintindihan. Nagasgasan ko pa ang Master Chef. Umalis na tayo. Umuwi na tayo at gumawa ng baon. Okay, gusto kong sumama sa inyo. Master, isama mo na ako ngayon. Umalis na tayo! Okay! Hey, Mr. Fong! Hintayin mo ako! Hindi pa ako nakatikin ng luto mo! Investment! Ang aking bilyon-bilyong investment! Investment!